Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Rodel, taong 2001, lugar ng Maynila. Naniniwala ba kayo na ang labis na pagiging mapangmata sa kapwa ay siyang pwede mong maging daan patungo naman sa kapamakan ng iyong buhay? Bago natin simulan ng kwento mga kabaryo, huwag po ninyong sana kalimutan na mag-subscribe dito sa Kwentong Baryo, pati na rin sa isa naming channel na Kwentong Kalakbay. Yun lang naman, maraming salamat sa inyo. Mapagpalang araw sa iyo kabaryo. Itago mo na lang ako sa pangalang Rodel. Ako ay isang pulis Maynila. Noon yon ngunit hindi na ngayon. Ito ang dahilan ko kung bakit ikukwento dito sa inyong programa ang aking karanasan. Uumpisahan ko ang karanasan ko noong ako'y nasa probinsya pa lamang namin. Konting paglalahad lang kabaryo, tungkol naman sa aking katauhan. Ako ay anak ng isang magsasaka at labandera. Tubong Visayas talaga ako. Dito na ako lumaki at nakapagtapos ng pag-aaral. Si tatay naman ang nagsasaka sa bukid na minana pa nito sa aking lolo. Si nanay naman ay isang labandera sa lugar namin at ako naman ang panganay sa 3 magkakapatid. Kahit anong hirap ng buhay namin noon, ay pinilit nila akong makapagtapos ng kolehiyo. Taong 2001, sa awa naman ng Diyos, ay nakapasa naman ako sa eksaminasyon upang makapasok sa kursong aking kinuha. Mabilis naman akong umuwi upang ibalita kaila nanay at tatay. Pagdating ko nga sa bahay namin ay abala naman ang mga magulang ko sa pag-aayos ng aming pananghalian. Inay, itay, nakapasa po ako. Konti na lang po ay magkakaroon na kayo ng isang pulis na anak. Talaga, Rodel? Mabuti naman anak. Ngayon pa lang ay masaya na ako. Sabi ko naman sa inay mo na kaya mo yan. Malaki ang tiwala ko sa iyo anak. Nang masabi ko naman yun, ay agad ngang yumakap si nanay. Hindi na rin ito nakasagot pa sa akin kabaryo. Batid ko sa higpit ng yakap nito sa akin ay ang labis nitong pagkatuwa. Matapos nga ang araw na yon, ay maaga naman kaming nakapagpahinga. Sa ganong estado kasi ng pamumuhay namin, ay tumutulong pa ako kay tatay sa pagsasaka. Ako rin kasi ang nagpapastol ng kalabaw namin noon. Pasado 6:00 naman ng umaga nang magising ako. Doon nga ay amoy na amoy ko ang agahan na inihahanda ni nanay sa araw na yon. Maya-maya pa nga ay tinawag na kami nito. Doon ay nagsalo-salo na kami sa pagkainan. Pagkatapos nga nun ay agad naman akong gumayak upang makaalis na kami ni tatay. Medyo may edad na rin kasi ang aking ama kabaryo. Dumiretso naman ako agad sa may bakuran namin upang kunin ang kalabaw ni tatay. Iyon kasi ay inaarkilahan lamang namin ni tatay at isa rin yung dahilan kung bakit ninais kong makapagtapos upang maalis ko sila sa ganoong klase ng buhay. Habang naglalakad naman kami ni tatay, ay nagkwekwentuhan naman kami nito. Anong plano mo, Rodel? Alam ko kasi na kailangan mong magpunta sa kabisera ng Maynila. Yung anak kasi nung binabagsakan ko ng palay ay isang pulis rin. Minsan ngang napag-usapan namin na yung anak niya ay nagpunta sa Maynila. Hanggang sa doon na din ito na destino. Sa ngayon po itay, hindi ko pa alam. Noong huling punta ko po kasi sa kampo, nag-abiso sila na maghanda na ako. Hindi rin daw aabutin ng 1 linggo aalis na ako itay. Wala raw espasyo dito sa lugar natin. Kung kaya't sa Maynila raw talaga ako magtutungo. Isa pa, nandun ang pinakahimpilan ng lahat ng nakakapasa sa mga eksaminasyon.
Matapos kong masagot si tatay ay tanging pagtango na lamang ang isinagot nito sa akin. Doon ay muli nga kaming nagpatuloy sa paglalakad. Hila-hila ko ang tali ng kalabaw ni tatay. Ilang sandali pa nga ay natuntun na namin ang sinasakahan niya. Doon ay agad naman akong nagpalit ng kasuotan dahil palagi ako ang lumulusong sa putik tuwing kasama naman ako ni tatay. Lumipas ang ilang oras ay inabot na kami ng pasado 12:00 ng tanghali. Agad ko namang kinuha ang bayong na naglalaman ng pagkaing ipinabaon ni nanay. Inaya ko si tatay at kami ay kumain na rin. Bigyan ko lang kayo ng konting background sa pagkatao ni Tatay Cabario. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina sa umpisa ng kwento, si tatay ay medyo may edad na. Kung susumahin ang ganoong edad, kung ihahambing ngayon ay purong nasa bahay na lamang, swerte na lang rin kung aabot ka sa ganoon. Tuwing naghuhubad kasi itong si tatay ng kanyang damit, doon ko naman nakikita ang isang tela na kulay pula. Sa pakiwari ko ay may laman ito sa loob na kung ano. Nang minsan ko namang tanungin ito, sinabi nito na bigay daw yon ng aking lolo sa kanya. Yun din daw ang dahilan kung bakit madalang magkasakit ang aking ama. Hindi ko naman na inusisa ang bagay na yon sa kadahilan ng bata pa ako ng mga panahon na yon, Cabario. Balik na po tayo sa kwento. Pagkatapos naman namin kumain ni tatay, ng tanghalian ay agad naman itong nagsabi sa akin. Rodel, anak, mamaya ay mauna ka na palang umuwi sa atin. Dadaan pa kasi ako sa bayan. Kukuha ko ng pang-abono natin sa lupa. Isa pa ay susubukan ko rin manghiram ng pera muna para kapag kailangan mo na ay may magagamit ka pagluwas sa siyudad ng Maynila. Itay, hindi nyo naman po kailangan na manghiram pa ng pera. Pwede ko naman pong gamitin yung ipon ko mula sa binibigay ninyo sa tuwing nakakabenta po tayo ng palay. Basta anak, yung inipon mo gamitin mo kapag naandun ka na. Isa pa, ilang buwan na lang naman ay mag-aanihan na ulit. Kung iniisip mo kami ng nanay mo, huwag kang mag-alala. May mga impok naman ako na salapi na pwede naming gastusin sa araw-araw. O siya, bilisan mo na at baka abutin ka na ng dilim mamaya sa daan. Nang marinig ko nga ang sinabi ni tatay ay wala naman akong kasunod na narinig mula rito. Agad ko namang binilisan ang pagtanim ng mga palay. Di naman naglaon ay nagpaalam na nga si tatay. Ako naman noon kaagad na ring nagligpit ng mga gamit namin, Cabario. Hindi rin kasi maganda ang abutan ng dilim sa daan. Di pa naman kasi masyadong moderno ang sibilisasyon sa lugar namin ng mga panahon na yon. Wala ring mga poste ng ilaw na magbibigay ng liwanag sa tuwing aabutin ka ng dilim sa daan. Ilang minuto pa ang lumipas ay naglakad na rin ako. Pasan-pasan ko naman ang ibang gamit namin sa pagsasaka ni tatay, habang ang kalabaw naman na kasama ko ay hila-hila ng kaliwang kamay ko. Sa kamalas-malasan nga, Cabario, ay inabot na ako ng dilim sa daan. Sa tansya ko ay pasado 6:00 na ng mga sandaling yon. Kahit ganoon ay hindi naman ako nakaramdam ng pagkabahala sa paglalakad. Bukod sa doon ako lumaki, ay halos naging araw-araw ko ng ruta ang daan na yon pauwi naman sa aming bahay. Agad naman akong tumigil sa ilalim ng isang puno upang magsindi ng pailaw, ngunit nang tingnan ko kung may dala ba kaming lampara kanina ni tatay ay wala naman akong nakita. Naku naman nasa na kaya yung lampara? Malamang di naman ito dadalhin dahil hindi naman namin inaasahan na gagabihin kami. Sobrang dilim pa naman at wala na ring buwan ngayon. Napabuntong hininga na lang ako noon, Cabario.
Unang beses ko lang rin kasi ang maglakad doon ng walang buwan. Dati naman sa tuwing ginagabi ako ay may sinag ng buwan sa daan. Kahit kabisado ko kasi ang tatahakin ko, ay mahirap ang mga pas sa paghakbang. Meron din kasing mga ligaw na hayop kung minsan doon, lalo na kung may ahas. Mamaya ay madali ako nito o ang kalabaw na nirerentahan namin ni tatay. Wala na nga akong nagawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad. Wala naman akong magagawa dahil wala naman akong daladala na kahit pang sulo sa gabing yon. Siguro ay merong 15 minutos ang paglalakad ko nun, kabaryo. Sa di kalayuan ay may naaninag naman akong liwanag. Hindi ko naman matukoy kung anong klaseng liwanag yon. Maya-maya pa ay lumapit pa ako dito ng bahagya. Doon ay nakita ko ang isang sulo na nakasinde sa dulo ng kahoy na kawayan. Nakita ko pang hawak yon ng isang matandang lalaki. Akmang magsasalita sana ako upang magtanong, ngunit sa paghakbang na ginawa ko ay isang malakas na tunog ang nagawa nito. Natapakan ko kasi ang isang tuyong dahon, dahilan para magdulot ito ng ingay. Doon nga ay napalingon sa akin ang matandang yon. Halos magulat rin ito, base naman sa ekspresyon ng kanyang muka. Maya-maya pa ay nagsalita naman ang matanda sa akin. Oh, sino ka iho? Gabi na at madilim sa daan. Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Isa ka bang rebelde na nagtatago sa mga militar? Nagulat naman ako sa sinabi ng matanda. Ilang segundo kong natigilan bago naman ako sumagot dito. Hindi po, Manong. Sa katunayan, nakita ko po ang sulong hawak nyo, kaya lumapit po ako. Pauwi na po kasi ako at galing ako sa may sakahan. Gusto ko po sanang magtanong kung meron pa po kayong sulo bukod sa hawak ninyo. Ganoon ba? Meron ako ditong isa pa. Kaya lang ay hindi ito kahoy. Lampara ito. Ibibigay ko na lang sa iyo ang sulo na ito. Teka nga iho, ano nga palang pangalan mo? Nako, maraming salamat po. Ako nga po pala si Rodel. Katunayan, hindi naman po malayo ang bahay namin dito. Iniisip ko lang po na mahirap ang maglakad, lalo na maraming galang hayop sa ganitong klaseng kadiliman. Kung gusto niyo po ay sumama kayo sa bahay upang makakain kayo. Pasasalamat ko na rin po. Nang masabi ko yon kay Lolo Rodolfo, ay agad naman akong nagulat. Imbes kasi na sumagot ang matanda, ay isang bata ang sumigunda rito. At ito ang nagwika ng, Oo nga naman, Polo. Sumama na po tayo kay Kuya Rodel. Nagugutom na po kasi talaga ako. Wala naman po tayong mahanap na pagkain. Ay nako, Rodel, pagpasensyahan mo na itong apo ko. Makulit talaga itong batang ito. Naku, si Lolo talaga. Pero totoo po yan, Kuya Rodel. Wala pa kaming kinakain ni Lolo. Kanina pa nga po kami naglalakad at naghahanap ng prutas na pwede naming makain. Kaya lang, wala naman talaga kaming makita. Yun naman po pala. Halina po kayo para makakain na rin ang apo mo. Ako na po ang bahala, Lo. Sila nanay at ang mga kapatid ko lang naman po ang nasa bahay ngayon. Nang marinig ng matanda ang sinabi ko, napabuntong hininga na lamang ito. Wala na rin itong nagawa dahil kulit ng kulit ang apo nito. Doon ko rin nalaman na si Kaloy pala ang batang yon at Rodolfo naman ang pangalan ni Lolo. Habang naglalakad naman kaming tatlo, ay napag-usapan namin ang buhay nilang maglolo. Totoong araw ang sinasabi ng apo nitong si Kaloy. Wala na raw magulang itong si Kaloy. Sa katunayan, natagpuan lamang daw niya ang batang ito na nakalagay sa isang bayong. Wala ring nakasaad sa bayong kung saan nakalagay itong si Kaloy. Naghintay naman raw itong si Lolo Rodolfo kung may kukuha ba o aangkin kay Kaloy.
Ngunit dumaan ang halos 1 taon. Doon naisip ni Lolo na kupkupin ng tuluyan ang batang yon. Hindi rin daw alam ng bata na ampun lamang siya ng matanda. Sinabi rin nito na plano rin nilang lumuwas ng Maynila. Baka doon daw ay makahanap ng trabaho si Lolo Rodolfo upang matustusan ang pag-aaral ng batang si Kaloy. Marami pa sana kaming pag-uusapan ni Lolo, ngunit di namin namalayan, andun na pala kami sa harap ng aming bahay. Agad namang bumungad si nanay na may dalang tulyasi o mas kilala sa tawag na kaldero. Doon nga ay amoy na amoy ko ang ulam na bagong hango pa lamang ni nanay. Nagulat naman ito dahil sa nakita nito na kasama ko sila Lolo Rodolfo at ang batang si Kaloy. Bigla naman itong nagwika sa amin. Oh, Rodel, sino yung mga kasama mo? Asan nga pala ang tatay mo? Inay, si Lolo Dolpo nga po pala. Ito namang bata si Kaloy, apo po ni Lolo Dolpo. Si tatay ay may pinuntahan, kukuha raw kasi siya ng abono para sa sakahan natin. Wala namang naging sagot si Nanay Cabarrio. Tanging pagtango lamang ang naging sagot nito. Doon ay biglang pumasok si nanay. Kasabay nito ang pag-aya sa amin nila Lolo Rodolfo at ni Kaloy. Sa oras na yun, Cabarrio, ay tila ba nahihiya pa itong si Lolo Dolfo na pumasok, ngunit ang apo nitong si Kaloy ay tila nauna pa sa aking pumasok at sumunod kay nanay. Wala namang nagawa si Lolo Dolfo kundi ang sumunod na rin sa loob kasabay ng bahagyang pagngiti nila. Nakakamot-kamot pa sa kanyang ulo. Lolo Dolpo, kumain na po ba kayo? Sakto lang din yung dating nyo kasi naganda talaga ako ng hapunan. Akala ko naman kasi na makakauwi agad ang mag-ama. Magantay lang po tayo sandali para sabay-sabay na po tayong kumain. Saglit na nag-ikot-ikot muna itong si Kaloy sa loob ng bahay. Hanggang sa maya-maya ay dumating na rin si tatay. Maging ito ay nagulat sa inabutan niya sa bahay. Oh, Rodel anak, sino itong mga kasama mo? Itay, si Lolo Dolpo nga pala at ang apo niya si Kaloy. Kanina po kasi noong papauwi na ako ay inabot na ako ng dilim. Wala naman po tayong dalang sulo kung kaya't nangapa ako. Mabuti na lang at nakita ko sa di kalayuan si Lolo at Kaloy. Nanghiram po kay Lolo Dolpo ng tanglaw sa daan. Ito na lang rin yung kapalit ko na pagtulong nila sa akin dahil hindi pa raw sila kumakain at gutom na po itong si Kaloy. Ganoon ba? Ay dapat lang na magpasalamat ka sa kanila anak. Magandang gabi po. Salamat po sa pagtulong ninyo sa anak ko na magpahiram ng sulo. May pinuntahan pa po kasi ako kanina para humango ng pang-abono. O siya, mamaya na yung usapan ninyo. Kumain na muna tayo habang bagong luto pa itong sinampalukang manok. Doon nga ay kaagad naman kaming umupo sa harap ng mesa. Pinaupo ko na lang sila Lolo Adolfo at Kaloy dahil kulang ang espasyo ng kainan namin. Habang kumakain kami, ay nagtatanong naman itong si tatay kung saan daw ba nakatira ang maglolo. Sinabi naman nila na plano raw ni Lolo Adolfo na magtungo sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Wala na rin daw kasi silang kikitain kung mamamalagi lamang sila sa baryo namin. Doon nga ay nagsimula na lamang kaming kumain. Siguro ay umabot rin ng halos 30 minutos ang naging pagsasalo-salo namin, Cabarrio. Ilang sandali pa ay natapos na rin kami. Nagsabi naman ako kay tatay na kung pwede ba naming tulungan itong si Lolo Adolfo na makapunta ng Kamaynilaan. Agad namang tumango itong si tatay at may iniabot sa akin na konting salapi. Yun raw ang ibigay ko sa maglolo upang makapagbayad sila sa transportasyon pa Maynila. Gustuhin man namin na kupkupin ang maglolo, ay hindi rin daw sasapat ang kikitain ni nanay at tatay
sa kani-kanilang trabaho. Sapat na raw sa aming pamilya yon at kung minsan pangaraw ay kinakapos pa. Nang malaman ni Lolo Adolfo ang sinabi ni tatay, ay labis naman ang saya nito. Batid ko sa kanyang muka ang kagalakan na may tumulong at nagpakain sa kanilang maglolo. Sa kahit maiksing sandali lamang, ay napasaya namin ang dalawa. Lolo Dolpo, ito po ay pinapabot ni Itay. Pwede niyo raw po itong magamit sa transportasyon ni Kaloy patungo ng Maynila. Pagpasensyahan niyo na lang po at hindi gaanong kalaki po yan. Alam niyo na po na medyo limitado lang din ang kita po kasi dito sa baryo. Maraming salamat, Iho. Malaking tulong ito upang makapagsimula kami ng apo ko sa Maynila. Balang araw makakaganti rin ako sa kabutihan ng pamilya mo. Nang masabi naman yon ni Lolo Adolfo, agad naman akong lumapit dito at saka siya niyakap ng maigpit. Maging si Kaloy ay yumakap na rin sa aming dalawa. Sa tagpong iyon, kabaryo, napagpasyahan naman ang maglolo na sa bahay na muna magpalipas ng gabi. Magiging delikado kasi ang kanilang biyahe kung ipipilit nila ito, lalo't gabi na at wala rin namang masasakyan. Kinaumagahan ay nagising ako nang mataas na ang sinag ng araw. Napagpasyahan ko na ring bumangon kaagad. Doon ko rin nalaman na nakaalis na sila Lolo Adolfo at si Kaloy. Ayon kay nanay ay maaga raw umalis ang maglolo at hindi na nga ako nito ginising pa. Hahabulin raw nila ang biyahe patungo ng Maynila para maaga rin silang makarating doon. Ako naman ay napatango na lamang sa mga nalaman ko ng tagpong yon. Bumaba naman ako papunta ng sala upang makapagkape na rin. Batid kong kakailanganin pa rin kasi ni tatay ng tulong ko sa may sakahan kung kaya't kinakailangan ko pang magtungo doon. Nang matapos na akong gumayak ay sinundan ko na rin si tatay kung saan ito nagsasaka. Agad kong tinahak ang daan patungo doon. Maya-maya pa ay nakasalubong ko ang isa sa mga opisyal sa aming sekta. Sinabihan naman ako nito na mag-ayos na dahil kailangan ko na raw umalis at magtungo sa Maynila sa lalong madaling panahon. Ordel, may telegrama ang head sa Kamaynilaan. Lahat raw ng mga nakapasa, kailangan na raw na magtungo para masimulan na ang lahat. Sige, pagkatapos kong magpunta sa palayan, agad ako mag-aayos ng mga gamit. Naligpit ko na rin naman ang mga iyon. Sige, basta mabilisan na ang gawin mo, Rodel. Alam mo na mas maganda ang mauna ka, lalo't mataas ang kota na kailangan ng pamahalaan. Wala naman akong sinayang na oras noon, kabaryo. Agad na ako nagtungo kay tatay upang sabihin ang pag-alis ko. Ilang minuto lang rin ang nagtagal, natuntun ko na si tatay. Kaagad ko namang sinabi ang balita. Sinabihan naman ako ni tatay na wag na raw akong tumulong sa kanya sa paglalagay ng abono. Mas mabuti raw na umuwi na ako upang masabihan ko na rin ang nanay at maayos ang iba ko pang mga gamit. Hintayin ko na lang daw si tatay na makauwi dahil bibilisan lang din daw nito ang kanyang trabaho. Wala naman akong nagawa noon, kabaryo, kundi sundin ang utos ni tatay. Dali-dali akong naglakad pauwi sa aming tahanan. Habang binabagtas ko ang daan, ay naisip ko na ang pwedeng magandang mangyari sa akin oras na magkaroon na ako ng trabaho. Naipangako ko rin sa aking sarili na bibigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Pagkarating ko naman sa bahay, kabaryo, ay agad kong niyakap si nanay. Sinabi ko sa kanya na bukas ay aalis na ako. Rodel, anak. Ano ang problema? Bakit umuwi ka na kaagad? Hindi mo ba nakita ang itay mo sa sakahan? Hindi po, inay. Nakita ko po si Itay ngunit kanina habang naglalakad ako ay nakasalubong ko po kasi yung isa sa mga nag-aasikaso ng papel dito sa atin. Sinabi rin ito na bukas ay aalis na ako.
Naluha naman si Nanay Kabaryo ng mga sandaling yon. Maging ang mga kapatid ko ay lumapit na rin sa amin. Matapos ang senaryong ganun sa amin ni Nanay, ay agad naman akong nagtungo sa kwarto upang ayusin ang mga ibang gamit ko. Dumating ang kinahapunan. Kakauwi-uwi lang rin ni Tatay. Batid ko na malungkot ito base naman sa kanyang emosyon. Pumasok naman ito sa kwarto kung saan ay nagwiwika pa ito ng, Rodel anak, bukas pala ay aalis ka na. Gusto kong dalhin mo ito. Ito ay mula pa sa angkan ng lolo mo. Pakaiingatan mo lang itong medalyon. Alam mo anak, yan ang gamit ko kaya napapanatili kong malakas ang aking pangangatawan. Makatatandaan mo na lagi mong isuot ito. Mabisa yan at hindi ka tatablan ng kahit anong tigal po sa'yo nang makakaaway mo. Lalo na kung may lihim na karunungan ang nagbabalak sa iyo. Mahabang paliwanag naman dito ni Tatay sa akin habang iniaabot ang noon ay minsan ko nang nakita na suot niya sa kanyang dibdib. Seryoso ka po ba, Itay? Pero paano ka po? Oo anak, mas mahalaga sa akin ang kapakanan mo. Kaya ako naghihirap sa araw-araw upang mapaganda ang kinabukasan ninyo. Masaya ako sa landas na tinatahak mo anak. Huwag kang mag-alala sa amin ng nanay at kapatid mo. Intindihin mo ang sarili mo, lalo na magulo ang lugar na pupuntahan mo. Matapos masabi ni Tatay yon sa akin Kabaryo, ay wala naman akong naging sagot. Isang mahigpit na yakap ang binitawan ko naman sa kanya. Nababatid kong napakahalaga ng medalyon na ibinigay sa akin ni Tatay. Noong una, tinatanggihan ko pa ngunit naging makulit ang tatay ko. Wala naman akong nagawa kundi tanggapin na lang ito. Nagpaalam na rin si Tatay matapos niyang maibigay sa akin yon. Maghuhugas raw muna siya ng katawan dahil puro putik ito mula naman sa palayan. Mag-ayos na rin daw ako dahil sabay-sabay na kaming kakain para daw kahit papaano sa huling hapunan ay kasama nila ako. Medyo nakaramdam naman ako ng konsensya nun Kabaryo. Iiwan ko kasi sila sa probinsya ng walang sapat na sagot kung magiging matagumpay ba ang landas na tatahakin ko sa Maynila. Inisip ko na lamang na mas mabuti na rin ang sumubok dahil pag hindi ko ginawa, baka magsisilan rin ako sa uli. Bumalik naman ang wisyo ko nang biglang kumatok ang kapatid ko. Tinatawag na raw ako nila Nanay para kumain na ng hapunan. Dito agad naman akong tumayo at lumabas ng kwarto. Doon ko nakita ang mangilan-ngilan na putahing niluto ni Nanay. Hinabol pa raw niya ito. Baka raw kasi hindi masusustansyang pagkain ang makain ko sa Maynila. Mabuti na raw na makakain ako ng masasarap na luto niya bago ko tuluyang lisanin ang lugar namin. Kabaryo, masaya kaming kumakain nun. Rinig na rinig ko ang tawa at lungkot sa mga boses nila Nanay at Tatay. Nababawi naman yon sa tuwing inuulit ko sa kanila na ang pagpunta ko sa Maynila ay sila ang inspirasyon ko. Sinabi ko rin na kapag naging ganap na akong pulis ay pwede ko silang kunin at dalhin sa Maynila upang makipagsimula sila ng bagong buhay. Matapos kaming makakain, agad na nag-aya itong si Tatay na magkapiraw muna kami sa aming bakuran. Habang nasa labas kami, ay tanaw na tanaw namin ang mga bituin at buwan na sobrang liwanag. Ninanamnam namin ang bawat sandali Kabaryo. Alam kasi ni Tatay na matatagalan raw ako bago ko tuluyang makauwi sa aming bahay. Pinangako ko naman na palagi naman akong magpapadala ng liham sa kanila na dalawa ni Nanay. Sinabi ko rin na pag nakakuha na ako ng sahod ko ay agad kong ipapadala sa kanila upang makabili sila ng mga gusto nila. Huwag ka pong mag-alala, Itay. Lahat ng payo at pangaral mo sa akin
ay babaunin ko sa pagluwas ko ng Maynila. Idol po yata kita. Makakaluwag na rin po tayo, Itay. Wika ko naman sa tatay ko. Ngumiti naman ito ng makahulugan. Medyo lumalalim na ang gabi ng mga oras na yon, kabaryo. Kung kaya't napagpasyahan namin ang pumasok na. Magiging maaga rin kasi ang pag-alis ko. Kinabukasan patungo naman sa pampublikong sasakyan. Maaga naman akong nagising kinaumagahan. Iyon ay dahil sa naamoy ko ang mabangong niluluto ni nanay. Doon ay pupungas-pungas pa ako ng mga mata na lumabas ng kwarto upang magtungo naman sa sala. Nakita ko nga na abala itong si nanay na naghahanda ng almusal namin. Si tatay naman ay hindi raw muna magtutungo sa may palayan. Gawa ng gusto raw nitong makasama pa ako bago naman ako tuluyang umalis. Agad naman akong gumayak dahil hinahabol ko ang oras na itinalagas sa akin. May sarili kaming serbis patungo sa Maynila, kabaryo. Kasama ko rin ang iilan sa mga mag-aaral na kagaya ko. Pagtapos kong makaligo ay sinuot ko na rin ang noon ay puting-puting t-shirt at pantalon. Ganoon kasi ang kailangan naming suotin bago kami tuluyang sumalang sa Kampo Karingal. Tanda ko pa na todo papuri pa noon sa akin sila nanay at tatay. Paano? Puting-puti raw ang suot ko at hindi raw halata na nakatira lamang kami sa isang barong-barong na kubo na nasa gitna pa ng bundok. Kumain naman kami agad ng agahan, kabaryo. Doon ay puro paalala lamang ang binibitawan sa akin ng mga magulang ko. Ako naman ay tanging pagtango lamang ang naisasagot ko sa kanila. Makalipas ang halos 20 minuto, nagpaalam na akong aalis. Nay, Itay, aalis na po ako. Lagi po kayong mag-iingat dito. Lalong-lalo ka na po, Itay. Huwag ka pong masyadong magpapakapagod sa palayan natin. Konting panahon na lang po, Itay. Maiaahon ko na rin ang ating pamilya sa hirap. Sarili mo ang ingatan mo, Rodel. Pag may problema ka, huwag kang mag-aatubili na magpadala ng telegrama. Alam mo naman yung nanay mo maalalahanin. Wika ni tatay, sabay yakap sa akin ng maigpit. Ganoon rin naman si nanay, kabaryo. Pinili ko na lang ang umalis na. Ayoko rin kasi ng masyadong emosyon. Baka lang hindi ako matuloy sa aking pupuntahan. Naglakad naman ako noon, papunta sa may terminal ng tricycle. Pagkasakay ko ay nagpababa naman ako doon sa may bayan. Muntik na nga akong maiwan ng pampasaherong sasakyan. Dala ng ako na lang pala ang hinihintay nila. Tansya ko noon, kabaryo. Nasa 10 kaming papasok noon. Meron din naman kaming mga kasamang 2 opisyal ng gobyerno. Habang nasa biyahe naman kami, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Doon ko nakilala ang isa sa mga naging kasama at bahagi ng kwentong ito. Itago na lang natin sa pangalang Romel. Bigyan ko lang din kayo ng konting description patungkol dito kay Romel. Si Romel, kabaryo, ay taga-kabilang sityo. Medyo magkalayo ang aming tahanan at base naman sa napag-usapan namin ay gaya ko rin na isa rin ito sa nangangarap na may alis ang pamilya sa kahirapan. Ang tatay daw ni Romel ay may kapansanan. Hindi raw ito makapagtrabaho buhat ng mabagsakan ng nyog sa ulo. Ang nanay naman niya ay isa lamang serbidora daw sa may kainan malapit naman sa kanilang kabisera. Handa raw gawin ni Rowel ang lahat para kumita ng mas malaking salapi, lalo pat ngayon raw ay magiging legal na gaya sa amin ang humawak ng baril. Sa unang pag-uusap namin, kabaryo, ay nakaramdam naman ako ng hindi magandang pag-uugali na meron itong si Rowel.
Ako naman noon ay puro tango lamang ang pagsagot na nagagawa ko naman sa kanya. Matapos ang usapan naming yon, ay bigla na lang itong natahimik. Marahil ay nakaramdam itong si Rowel na hindi na maganda ang lumalabas sa kanyang bibig. Nga pala kabaryo, yung sinasakyan namin ay kinakailangan pang isakay sa barko upang magpatuloy ang aming biyahe pa Maynila. Medyo ipapas forward ko ang kwento. Matapos ang ilang oras na biyahe, sakay ng barko ay narating na namin ang Pantalan. Mula naman ron ay kinakailangan naming bumiyahe ng mahigit sa 4 na oras para marating mismo ang kampo. Nakarating naman kami at mabilis ang naging sistema sa loob. Agad kaming inilibot sa aming mga barracks. Doon kabaryo ay nagtagal kami ng halos 9 na buwan. Talagang naging isang disiplinadong tao ako noong mga panahong yon. Grabe rin kasi ang hirap na pinagdaanan namin. Fast forward ko na lang ulit ang kwento kabaryo. Noong malampasan ko na ang pagsubok namin, ay kaagad naman kaming ginawaran ng isang parangal. Doon ay hindi na ako umuwi sa aming probinsya. Gustong-gusto ko na agad na makapagsimula ng trabaho bilang isang alagad ng batas. Nung una ay nag-loan pa ako ng malaki para naman kahit papaano ay meron akong may padala na pera para naman sa aking pamilya. Si Rowel nga nun kabaryo ay naging kaisa ko sa presinto na hindi ko na lang bibigyan pa ng pangalan. Walang pinagbago sa ugali nito. Bale, parehas kami nung baguhan sa serbisyo kabaryo. Agad nga kaming isinabak sa kalye. Ang tungkulin namin doon ay paalisin ng mga street children o kahit matatanda na pagala-gala sa kalye. Nung una ay ayos lang naman ang naging trabaho namin. Si Rowel at ang isa kong superior ay medyo dikit na rin ang oras na yon. Doon ko nga nalaman na meron pala silang ginagawa na anomalya. Bukod kasi sa trabahong inatas sa amin, ay kumukubra rin pala sila ng mga tong. Alam niyo na siguro kung ano ang ibig sabihin nun kabaryo. Tordel, sinabi ko naman sa'yo na dumikit ka sa amin nila sa rento. Walang mapapala yung ganyang diskarte mo. Matagal ang pera dyan. Nakita mo tong gintong suot ko. Isang araw ko lang tinarbaho yan. Pasensya ka na, Rowel. Hindi ko lang din masikmura ang ginagawa ninyo ni Sarento. Pangingikil na yan sa taong naghihirap rin. Sumasahod naman tayo ng sapat at kahit papano ay may sobra. Balang araw may karma yung ginagawa ninyo. Wika ko naman dito at tila hindi ko napigilan ang boses ko noong masambit ko yon kabaryo. Kung kaya naman narinig ito ng pinaka-superior namin sa operasyon. Ano? Kabago-bago mo pa lang, ganyan ka na umasta. Sino ba pinagmamalaki mo, bata? Sumabay ka na lang sa agos kung naiinggit ka. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Rowel, pagsabihan mo yung kasama mo ha. Kung makaasta akala mo, general. Baka mamaya mas matindi pa ang ginagawa niya kaysa sa atin. Sambit na wika dito ulit ng aming superior. Ano, Rodel? Sabi ko naman sa'yo, kung ako sa'yo sumama ka na. Wala ka naman ibang gagawin. Kundi kakapalan mo lang ang mukha mo, pera na agad. Isa pa, mas nakakataas sa atin yan. Pero kung ayaw mo naman, itikom mo na lang yung bibig mo sa mga ginagawa namin. Sa mga sinabing yon ni Rowel Cabarrio ay hindi ko na sinubukang sumagot pang muli. Alam ko kasi na masisira ko ang diskarting kanilang ginagawa. Mahirap na rin kasi mapag-initan kabaryo. Lalo na rin alam ko sa aking sarili na taliwas ako at alam kong kaaway ang tingin nila sa akin. Isang araw nun kabaryo, maaga kaming naglatag ng operasyon. Marami na raw ang mga ginagawang tulugan sa kalye
at isa yon sa proyekto ng aming presinto. Ganon ulit ang senaryo. Mag-iikot kami sa buong nasasakupan namin at paaalisin ang lahat ng taong palaboy upang itaboy. Sa ganoon rin kasi kabaryo ay nagkakaroon ng pailalim na pera itong sila Ruel. Yung mga establishmento o gusali na may negosyo, ikinokontrata sila Ruel upang paalisin yung mga palaboy na palaging natutulog sa kanila. Iba naman ang pakiramdam ko sa araw na yon kabaryo. Noon ngang maglibot kami ay wala kaming nakita sa mga paligid ng nasabing gusali. Sinabi nung isang kasama namin na gabi namin babalikan dahil baka umiiwas raw ang mga yon at pumipwesto doon tuwing gabi. Lumipas ang buong maghapon kabaryo. Pagtingin ko naman sa orasan ng aking relo ay pasado 7:00 na pala ng gabi. Doon ay sinabi muli ng aming superior na kailangan muli naming maglibot sa kalye. Nang panahong yon kabaryo ay hindi pa naman ganoon mailaw ang Maynila. Marami rin talaga ang mga squatter area sa paligid. Makikita mo rin ang mga batang kalye na maagang namulat sa makamundong gawain. Ngunit ang gabi pala na yon ang magiging dahilan kung bakit ako nagkikwento sa inyo ngayon. Huminto ang sinasakyan naming mobil noon sa isang madilim na eskinita. Pagpatay ng sirena ng sinasakyan namin ay agad namang nagpulasan ang mga taong nagsusugal pa noon at yung iba naman ay humihit-hit pa ng pinagbabawal na gamot. Ang iba naman ay minalas at kalaboso sa amin. Ngunit ang pumukaw sa aking atensyon ay ang isang kariton na may nakataklob na malaking lona. Nung pagmasdan ko yon ay tila may nakaigang tao doon dahil sa hulma ng pagkakaumbok ng lona. Hindi rin ako mapakali ng oras na yon kabaryo. Kaya naman habang abala sila Roel at ang iba ay agad naman akong lumapit dito. Kaagad ko namang kinapa ang lona at doon ko nalaman na talagang tao ang nilalaman nun kabaryo. Agad ko ring hinawi ang lonang nagtatakip sa noon ay isang batang natutulog. Di ko masyadong maaninag ang kanyang muka dahil puno iyon ng kulay itim na parang alikabok na naipon sa kanyang muka. Paghawak ko naman dito ay naramdaman ko na sobrang init nito kabaryo. Agad kong inilagay ang mga daliri ko sa leeg ng bata at doon ko nalaman na inaapoy na ito ng lagnat. Bata, gumising ka. Nilalagnat ka. Asan ba ang mga kasama mo? Wika ko pa noon sa bata kabaryo na tila walang imik naman sa aking sinabi. Nang masabi ko ngayon ay agad ko namang sinabihan sila Roel at yung head ng aming operasyon na dalhin sa malapit na ospital ang bata. Nabaling naman ang tingin sa akin nila Roel na noon ay may hawak-hawak na pera at mistulang inagaw ito sa mga taong nakaiga sa may sahig. Anong sinasabi mo, Rodel, dalhin sa ospital? Bakit ano ba sa tingin mo tayo, ambulansya? Mayo ka nga dyan at paalisin mo ang batang iyan. Pero Roel, nasa peligro ang buhay ng batang ito. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Wika ko pa nun sa dalawa kong kasama. Hindi naman kumibo ang mga ito. Agad ko namang binuhat noon ang bata at akmang isasakay ko na sa mobil para dalhin sa ospital nang bigla naman akong pigilan dito ni Roel. Lintik ka talaga, Rodel, oh. Bitiwan mo yung bata. Hindi ka naman bayani para gumanyang ganyan. Hindi pwede, Roel. Nasa panganib ang buhay ng bata. Kailangan agad na mabigyan ito ng paunang lunas. Nang masabi ko yon kay Roel kabaryo, ay bigla naman itong tumingin na tila may pinupunto. Doon ay tinadyakan ako nito at yung batang hawak-hawak ko ay nabitawan ko sa sobrang lakas ng pagbagsak ko. Agad namang bumunot ng baril itong si Roel.
Doon ay itinutok nito sa akin at nagsabi na kung hindi ko iiwan ang bata, ay totodasin ako nito. Wala naman akong nagawa nung mga oras niyon, kabaryo. Binaba ko ang bata sa kanagtaas ng 2 kamay. Binalik naman ni Roel ang baril sa kanyang bewang. Doon ay dumating ang isang matanda at nagsisisigaw itong lumapit sa amin. Apo, anong ginawa ninyo sa apo ko? Mga wala kayong ugali. Ganun-ganun na lang ang turing ninyo sa amin. Porket ba nasa lalilayang kami ng bansa? Wika naman noon ng matanda habang niyayakap ang kanyang apo. Hoy tanda, hindi mo ba alam na gobyerno ang nagmamay-ari ng lupaing ito? Tignan nyo ang ginagawa ninyo. Kayo ang dumudumi sa kapaligiran. Lumayas kayo, kundi mapipilitan kaming ikulong kayo. Sambit naman dito ni Roel habang mayabang na dinuduro ang maglolo. Lolo. Sige na po, baka po pwede po ninyong lisanin na itong labas ng gusali. May operasyon po kasi kami at baka madamay pa itong kariton ninyo. Lalo pa po kayong mawalan. Wika ko, sabay tayo mula sa aking pagkakaluhod. Hoy, bukas tanda babalik kami. Pag nakita ko pa kayong dito natutulog, ay may kalalagyan kayo sa akin. Ngayon pa lang alisin nyo na ang mga basura nyo dito. Layas! Wika naman nun ni Roel habang tinatapakan ang mga botelyang sa pakiwari ko ay naglalaman ng mga gamot. Akmang dadamputin pa ng matanda ang isang boteng hindi naman nabasag. Doon ay tinapakan rin yun ni Roel at doon nabasag mismo sa kamay ng matanda ang boteng yon. Kitang-kita ko nun, kabaryo, ang sakit na nararamdaman ng matanda sa mga tagpong yon. Matapos iyon ay nagwika naman bigla ang matanda. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Gamot ito ng apo ko. Malubha ang kanyang kalagayan dahil 1 linggo na siyang nilalagnat at hindi kumakain. Pag may nangyaring masama sa apo ko, hindi mo magugustuhan ang sasapitin mo. Talaga lang tanda. Aantayin ko yan. Kung gusto mo, tapusin ko na kayo ng apo mo dito. Kayang-kaya kong gawin yan. Wika noon ni Roel, sabay palo ng baril sa may bandang ulo ng matanda. Dahilan iyon para mawalan ito ng malay. Matapos gawin iyon ni Roel, ay agad nilang iniwanan ang matanda ng nakabulagtas sa kalye. Sumunod naman ako dito dahil wala rin naman akong magagawa sa tagpong ito. Bakit mo namang ginawa sa matanda yon, Roel? Nakita mo nang malubha na nga yung bata eh. Saka bakit sinira mo yung mga gamot? Bakit ba pakialamero ka? Sinabi ko na sa'yo sumunod ka lang sa mga gagawin namin, di ba? Bukas bumalik ka doon. Tignan mo maigi kung wala na ba yung matanda. Pagkasambit ni Roel ay hindi na ako muling sumagot pa, kabaryo. Alam ko naman na tama sila dahil hindi ko naman trabaho na dalhin sila sa ospital. Nang makarating na kami sa presinto ay agad naman akong nag-ayos ng aking mga gamit. Laking gulat ko naman nang maya-maya ay andoon na ang matandang kaninang pinapaalis nila Roel. Hinahanap nito si Roel at ang isa pa naming kasamahan. Makikita naman sa mukha nito ang ekspresyon ng galit. Maya-maya pa, nang maliwanagan naman ako, kabaryo, ay medyo namumukaan ko ang matandang iyon. Agad ko namang inisip kung saan ko ito nakita. Doon ko napagtanto na ang matandang iyon ay si Lolo Adolfo. Doon ko rin nasabi, kabaryo, na ang batang kalong-kalong ko kanina at inaapoy ng lagnat ay walang iba kundi si Kaloy. Dali-dali kong nilapitan si Lolo Adolfo upang kausapin. Lo, ako po ito si Rodel. Naaalala niyo po ba ako? Ako po yung nakasalubong ninyo dati nang minsan niyo akong pahiramin pa ng sulo. Rodel, kanina ko pa alam na ikaw yan. Marahil ay hindi mo kami namukaan ni Kaloy dahil sa marurumi naming mukha.
Alam mo bang wala na si Kaloy? Namatay siya dahil sa ginawa ng mga kasamaan mo. Yung gamot na sanang magdudugtong sa buhay ng apo ko ay sinira nila. Ngayon, maniningil lang rin ako ng buhay. Buhay ang inutang. Buhay rin ang magiging kabayaran. Mahabang wika naman dito ni Lolo Adolfo, na noon ay halos mag-iba ang wangis nito. Maging ang mga mata nito, kabaryo, ay makikitaan mo talaga ng grabing puot at galit. Kaya po pala malapit ang loob ko sa bata. Hayaan niyo po, Lolo. Tutulungan ko po kayo na magsampa ng kaso. Patawarin niyo po ako dahil wala po akong nagawa upang tulungan po kayo. Ginawa ko po ang lahat upang maitakbo ng ospital si Kaloy. Ngunit wala akong nagawa nang tutukan na ako ng baril. Hindi kaso ang kailangan ko, Rodel. Kailangan ko hustisya. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mamatayan ng mahal sa buhay? Mas matatanggap ko kung namatay ito na wala akong ginawa. Ngunit hindi. Ngayon ipaparamdam ko sa kanila ang galit ko. Wika naman dito ni Lolo Adolfo. Sa mga ganoong pagkakataon ay hindi na ako nagsalita pa. Dahil maski ako ay nakaramdam ng awa para naman kay Kaloy. Maya-maya pa, kabaryo, ay bigla na ngang lumabas itong si Ruel. Oh, tanda. Anong ginagawa mo dito? Kung inaakala mo magbibigay ako ng tulong, wala kang mapapala. Baka gusto mo ikulong pa kita dito. Hindi mo ba alam na matay ang apo ko? Dahil sa ginawa mo, wala kang awa. Ngayon kung inaakala mo ay hihingi ako ng tulong sa iyo, nagkakamali ka. Nandito ako para sabihin sa iyo mag-ingat ka. Dahil buhay ang kinuha mo sa akin. Pagbabantayan, tanda. Hindi mo ba alam na pwede kitang ikulong sa sinasabi mo? Lumayas ka na nga rito, baka hindi pa ako makapagpigil sa iyo, tanda. Gusto mo atang sumunod sa apo mo eh. Agad naman ngang lumabas ng presinto si Lolo Adolfo. Pero bago niya iyon gawin, ay isang sabunot ang ginawa nito kay Ruel. Buti na lang rin ay naawat ko si Ruel na gamitin ang lakas laban sa matanda. Dito sinundan ko naman si Lolo Adolfo. Batid kong sobrang sama ng loob nito. Sinabi kong antayin ako nito para masamahan ko siya kung nasaan si Kaloy. Pagkuha ng iba kong mga gamit ay kaagad rin naman akong lumabas. Mabilis naman kaming nagtungo ni Lolo Adolfo sa morgue upang mailabas ang bangkay ni Kaloy. Sa tulong ng iba kong ipon ay yun ang ginamit namin para maiburol ng maayos itong si Kaloy. Wala naman ibang kamag-anak ang dalawa, kung kaya't ako lang ang laging kasama ng matanda. Fast forward ko na lang, kabaryo. Makalipas ang halos isang linggo, ay nailibing na rin itong si Kaloy. Ako rin ang naghanap ng sementeryong paglalagakan nito. Matapos ang libing, ay sobrang pagpapasalamat ang parating sinasabi sa akin ni Lolo Adolfo. Nagwika rin ito na mawawala muna siya. Mukhang hindi raw para sa kanya ang Maynila. Doon nga ay humingi pa ng isang pabor itong si Lolo Adolfo. Rodel, iho. O pwede bang makahingi ako ng konting pinansyal na tulong? Ito na siguro yung huli. Baka bumalik na rin ako ng probinsya. Sige po, Lolo Adolfo. Yun lang po ba? Walang problema sa akin yun. Alam niyo naman po na malapit kayo sa puso ko. Eto po, Lo. Tanggapin mo. At pagpasensyahan mo na po yan. Yan lang po kasi ang natira sa ipon ko. Agad namang nagpasalamat itong si Lolo Adolfo. Doon ay binigyan niya ako ng isang maigpit na yakap. Ngunit bigla naman itong kumawala dahil sa parang napaso ito sa hindi ko alam na kadahilanan. Ano yung nasa dibdib mo, Rodel? Ang sakit parang nakakasunog. Wika ni Lolo Adolfo habang idinuturo ang dibdib ko. Doon nga ay ipinakita ko sa kanya ang nakakwintas kong medalyon. Sinabi ko rin na bigay ito ni tatay
Pinaliwanag ko na ito ang nagsisilbing gabay ko sa lahat ng mga gagawin ko. Sinabi rin ito na hindi siya pwede sa ganoon dahil inamin nito na isa siyang nahanay sa kaliwang karunungan. Isa raw siyang lehitimong manggagaway, walang takot na inilahad ni Lolo Adolfo ang kanyang nalalaman patungkol sa itim na kapangyarihan. Sinabi rin niya na hindi na mabilang sa kamay niya ang mga taong napaslang niya sa tulong ng karunungang tinataglay niya. Alam mo, iho, ang akala ko noon ay hindi ko na muling magagamit ang libretang itinago ko sa mahabang panahon. Ngunit sa nangyari kay Kaloy, ay ramdam ko ang kumakawalang galit ng isang demonyo dito sa pagkatao ko. Di bale, Rodel, alam kong mabuti kang tao at hindi mo ginusto ang nangyari. Maghintay ka lang, iho. Tignan mo ang dadanasin ng mga kasamaan mo sa kawalang hiya ang ginawa nila sa akin. Hindi naman ako nakapagwika matapos kong marinig ang lahat ng sinabi ni Lolo Adolfo. Mabilis rin itong nagpaalam. Ako naman ay agad na umuwi. Sa noon ay nirerentahan kong kwarto lamang. Mabilis rin akong nakatulog ng araw na yon, kabaryo. Isang umaga, maaga naman akong gumayak para maaga ring makapasok sa aking trabaho. Pagdating ko doon, ay agad naman akong nagulantang sa aking dinatnan. Nagkakagulo kasi ang mga tao sa loob ng presinto. Doon ko nakita ang isa sa mga kasama namin ni Rowella. Lumalabas ang iba't ibang uri ng insekto sa bibig nito. Meron rin ito na bukol sa iba't ibang parte ng katawan. Maya-maya pa, ang isang bukol doon ay napisa at naglabas ito ng napakabahong amoy. Mula doon ay lumabas ang isang uod na napakahaba. Sa sobrang daming insekto ang gustong kumawala sa katawan ng kasamahan namin, ay hindi na ito umabot pa ng ospital at halos tumagal lang ng 10 minuto bago naman ito tuluyang malagutan ng hininga. Doon ay malaki ang hinala ko na si Lolo Adolfo ang may gawa ng lahat ng yon. Hindi ko naman alam kung matutuwa ba ako o malulungkot, ngunit sa kaibuturan ng puso ko ay may konting saya akong nararamdaman. Alam ko kasi noon, kabaryo, na si Rowel na rin ang susunod. Matapos ang pagkamatay ng isa naming kasamahan, ay naging mas mahigpit ang seguridad namin. Ang haka-haka kasi ng iilan ay isang malalang sakit ang kumakalat ngayon. Alam niyo naman, kabaryo, na hindi pinaniniwalaan ang barang, lalo na sa industriyang pinasukan ko. 2 araw ang lumipas, kabaryo, muling nagkaroon ng komosyon sa opisina namin. Dali-dali namang tumatakbo itong si Rowella, hawak ang kanyang leeg. Doon ay nakita akong lumalabas ang isang uri ng insekto na kung tawagin ay alupihan. Sumisigaw ito na tila sakit na sakit sa kanyang nararamdaman. Ang masaklap pa nito ay nagsasalita na rin ito na may bumubulong daw sa kanya na magpakamatay na. Ang inakala ng lahat ay nasisiraan na ng bait itong si Rowella. Ang mas nagpakilabot sa aming lahat, kabaryo, ay nang kunin nito ang kanyang baril. Akmang magbabaril na ito sa kanyang sarili nang maawat namin. Forward ko lang, kabaryo. Makalipas ang halos 1 linggo, ay sobrang namayat itong si Rowella. Pansamantalang tinanggal rin ito sa serbisyo. Ang dahilan kasi ay tuluyang lumiit ang kaliwang parte ng paa nito. Hindi na rin ito makalakad ng normal. Kada hahawakan ito sa kahit saang parte ng katawan ay umaaray ito na tila napapaso. Lagi rin itong binabanggit at nagsasalita ito patungkol sa pangalan ni Lolo Adolfo at ng batang si Kaloy. Sa kasalukuyan, kabaryo, lumipas lang rin ang 5 taon ko sa serbisyo ay nagretiro ko ng maaga. Mas pinili ko na lang na magnegosyo
kasama sila nanay at tatay. Tapos na rin kasi sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Gamit naman ang naipon ko ay nagpatayo na lamang kami ng isang bodega kung saan nagbebenta at nagbabagsak kami ng bigas sa mga talipapang nakakausap namin. Si Lolo Adolfo naman kabaryo ay kinuha ko upang maging kasama ni tatay sa bukid. Kung noon ay umaarkila kami ng kalabaw, ngayon si tatay na ang nagpapaarkila nito. Sa ngayon kabaryo ay meron na rin akong pamilya. Masaya man at malungkot ang naging karanasan ko, ay sana meron kayong napulot sa araw na ito. Si Lolo Adolfo ay tuluyan ng isinuko ang kanyang mga karga sa kanyang katawan. Sa pinagtibay na debosyon ni tatay at ng simbahan, muling namuhay si Lolo Adolfo ng tahimik at masaya kasama namin. Minsan ay naalala pa rin nito si Kaloy, ngunit alam niya na masaya na ito dahil nakamit nito ang hustisya kabaryo. Dito ko na rin tatapusin ang kwento ko. More blessings sa programa ninyo. Sana ay mapakinggan ko itong istorya ko. Muli, nagmamahal, Rodel. So yon mga kabaryo, opinion ko sa kwento natin, nakakalungkot yung nangyari kay Kaloy. Saka pansin nyo naman medyo may hint ako dito sa lugar kung saan to nangyari, lalo pat Maynila. Hindi ko na lang din babanggitin pero alam ko kung saan to. Nakausap ko na rin tong si Rodel at yun, nagkausap kami. At nung sinabi ko sa kanya yung lugar, dun daw. Pero sa ngayon, meron pa raw siyang mga kasamahan dati na nandun pa rin sa presinto. Yung iba matataas na yung rango kasi tagal na nito, 2001 pa to. At yun, hindi niya raw makakalimutan yun. Kaya sobrang tuwa niya nung piniem ko siya sa email na ilalahad natin yung story niya. So yun. Sa kay Lolo Adolfo, na maalam na raw to bago pa mag-pandemic. So yun, wala na rin tayong balita. Hindi niya na rin nasabi sa kwento na kasi matagal na rin tong nasulat Pero para sa akin napakaganda ng kwento, saka ang lakas ng medalyon. Yun pala, ang medalyon taglay ni Rodel, medalyon ng San Benito. Kaya alam kong napakalakas niyan. Grabe Saka yun nga, sa aral dito sa kwento natin, talagang mas magandang respetuhin mo yung kapwa mo, di ba? Kahit anong estado meron ka, kasi hindi mo alam na kagaya niyan si Lolo Adolfo, batikan palang mambabarang to, manggagaway. So hindi mo alam na akala mo normal na matanda lang, pero tingnan mo yung nangyari sa dalawa. Grabe, di ba? So yun, manatiling kalmado lang at saka respetuhin natin yung lahat ng tao. Kahit anong estado meron kayo o sila, yun. Para alam niyo na, walang ganitong mangyari. Sa ngayon, ito lang muna ang kwento natin at komento ko. Sa mga gustong mag-comment, comment nyo sa baba para mabasa namin mga kabaryo. Sa ngayon mga kabaryo, magtungo naman tayo sa ating shoutout na matagal ko nang pinangako sa inyo. Ilang buwan kong sobrang tagal. Bali, binabati ko si Roslyn De Lopere, salamat po. Arlene Culsbesa, salamat. Lawrence Paulino, Tita Sareno, Elsa Constantino, Brenda Canyel, salamat la. Bisdak Bukidnon, Eda Amistad, yan. Erika Tehanon, salamat po. Mami from Qatar, Gian Celestial, yan. Ayos bumabalik yung mga matagal lang nawala Napapansin ko yung kasi kabaryo Si Boss Joel de Guzman, yan, salamat. Ronnie Oresa from Pasig Manggahan. Charlune Rolan, Brain Omega, salamat boss. John Lee Tobias, yan, salamat. Christian Karaig from Cavite City. Si Ma'am Ligaya, salamat.
Ma'am Isabel Cortez, Ma'am Ligaya, yan ulit. Mardy Suzuki, si Ma'am Cheryl, yan, salamat po sa inyo. Si Ma'am Christine Farado, salamat ma'am, ingat palagi. Inday Samante, salamat din. Mary Glo Sarceno, Tita Sareno, Heidi Panigsahin, salamat. Josephine Miso, saan yung iba? Ma'am Marilu Matsuda, at si Ma'am Nancy Kayubit, si Blue na lagi ring nakikinig sa atin. Ano to? Julie Ann Agua from Zambales, tama ba? Si Ranel Bona from Sorsogon, Bicol. Si Ramil Gundran. Si Boss Dennis Gadugdog. Si Boss Dave from KSA. Gerson Amar, salamat. Lolita Verite Frey. Tama ba? Pasensya na. Ngayon lang ulit nang shoutout. Si Ma'am Juby, yon, salamat. Sabi ni Ma'am Juby, gusto ko siya yung ganitong setup, kumbaga 2-in-1 combo. Kaya lang ang sad nung una. Oo nga eh. Pero ngayon kabaryo, one shot lang muna to kasi inayos ko yung pinadala sa atin, kinausap ko yung sender kasi medyo nalito ako ron eh. Ano yun? Multo yun. Pero grabe, mas kinikilabutan ako sa mga multo story natin. Ang hirap inarit kung alam nyo lang. Si Ma'am Lisa, salamat. Si Ma'am Emil Bautista, yan, salamat sa inyo. Si Ma'am Delia Ferranilla. At yung isa, si Ma'am Nasi Esquilo, salamat din. Saan yung iba? Marami to kabaryo kaya medyo abad yung pasensya nyo. Si Prince, 22 Princess, yan, salamat. Si Ma'am Azil Gumban, salamat din. Si Ma'am Sara Hokado, yan. Nakakatakot daw yung ano natin, yung background. Ano ba sa tingin nyo? Kinilabutan daw si Ma'am. Si Rosella Maliglig from Italy. Si Cherry Mukbang ASMR, yan, salamat. Si Ayman 120. Si Ma'am Tina Kayabyab, yan. Medyo hindi ko mabasing ibang pangalan. Idilberto Balanlay from Talolora, Northern Samares, salamat. Si Boss John Real Ikot. Kumusta po Idol Kabaryo? Matagal-tagal na rin na hindi nakakanig sa channel mo. Busy sa work. Yun, salamat. Basta ingat kayo. Jo Marie Senatin, salamat boss. Albert Talusin, salamat din. Asan yung iba? So yun, hindi ko na mabasa yung iba mga kabaryo. Kayo na munang bahala. Comment down below sa mga gustong ma-shoutout. Tapos supportahan nyo yung kwentong kalakbay natin. Tapos yung Dear Tasha, yan, naka-air yan. Yung mga kwento ni Kabaryo siguro hinold ko muna kasi ang hirap ng 3 channel na binobosesan ko. Talagang paos malat. So salamat sa pangunawa nyo. Muli hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.